which is the king of the jungle, there is an eagle, who is the king of the air. No. They fly alone. Wala silang pakialam. Kung sasamahan mo sila o hindi, they will just fly. Di ba magandang prinsipyo sa buhay natin? We cannot always expect and be dependent on someone na laging sasama sa atin. Tama? We cannot expect na mayroon tayong kasama palagi. There will always be a time in our life that we have to do something alone. Kung mag-exam ka, you do it yourself. Hindi na naman kailangan ng kasama doon eh. If you are on your job, doing your work, you do it by your own. Hindi mo pasulit ang trabaho mo. May trabaho na ikaw lang gagawa doon. Ano? When we pursue our dreams, we cannot expect others to do it for us. You have to do it by your own. Fly alone. Reach your dream. Yan po yung napakaganda na katangian ng agila na maaari din natin makuhanan ng aral. They fly alone. They're not afraid, no, to be alone. Hindi naman po natin sasabi na we don't need any companion. What we are saying is that yung mga kasama natin, hindi yan natin kasama lagi. Yung kasama natin dito sa church, usually, magkakasama tayo pa linggo. Ano? Pag mayroon tayong mga fellowship. But when we go home, ayan, hindi ka na nakita ni sister, ni brother, ni pastor. You can do things with your own. Diba? But whether you like it or not, you have to accomplish things by your own. But anyway, let's remember that we are not really alone because God is by our side. He is on our side. And at high altitudes. Ayan. Mataas. Sabi nga nila, mangarap ka na rin lang. Mangarap ka na ng mataas. Pero siyempre yung pangarap natin, mga kapatid, hindi lang sa pangarap. May gagawin din tayo sa ating pangarap. Diba? Parang si Pedro, sabi niya, pangarap ko talagang kumita ng 1 milyon, kagaya ni tatay. Ay, kaya ba ng tatay mo 1 milyon kinikita niya? Hindi, yan din ang pangarap niya. Okay, pangarap na, hanggang pangarap lang. You have to do something. Fly towards your dream. Ano? At sabayin mo ng kanta na, fly away. Joke lang, iba yun. Ibang kanta yun. May Christian song apply, di ba? I'm gonna fly, fly, fly up to the sky, 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 and to the Lord. O, di ba? But when you fly to the Lord, diretso ka na sa langit, no? If ever naman na makita natin ang agila na may kasama na lumilipad, it's not other birds. It's the same word. Eagle flies with the same eagle. Eagles don't fly with a sparrow. Hindi po sila lumilipad kasama ng mga ibang ibon na nasa mabababa lang. They have this capability to fly to that height where no other birds can fly. Okay? And ang significance po nito is that we have to keep good company. Pinipili natin yung ating mga makakasama. Kung kasama mo marites, yun, maging marites ka din ha. Kung kasama mo lasinggo, eh, mas probably magiging lasinggo ka. Kung naninigarilyo yan, eh, mas probably maninigarilyo ka din dito ron. Kung ang mga kasama mo, puro negative, ay maging negative ka rin na tao. No? Kung ang kasama mo eh, puro masaya, laging nakangiti, awa, mahawaan ka yan, ngingiti ka din lagi. Kung ang kasama mo pala kanta, aba, kaya ka naman, ikaw na lang hindi kumanta. Wala mo, brapi ang katamaan. Kakanta ka ganyan yan eh. Sasabay ka na rin lang eh. Kasi,
who you go with will become your character. Sabi nga, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. So our companion will determine who we really are. Sabi ko nga, kung gusto mong maging matalino, hindi lang sapat na pumunta ka o sasama ka sa matatalino. Mag-aaral ka din. Hindi yung gusto mong tumalino, tatabi ako sa matalino para makakopya. Hindi pwede. Okay? Keep good company. Choose who you go with. Pili tayo. Marami namang, kasi sabi sa isang Greek philosopher, a friend to all is a friend to none. Kung kaibigan mo lahat, wala ka talagang kaibigan doon. You know why? Hindi ka pumili. Ano? Kaya kailangan ng maayos na pagpili sa mga kaibigan sa mga sinasamahan natin. They will greatly affect our character, mga kapatid. Okay? Never be afraid. Ito po yung application, mga kapatid, sa point number 1. Never be afraid to be alone in reaching your dreams. Being alone gives us moment for ourselves. Mag-reflect tayo. Sabi ko nga nung linggo, kausapin mo yung sarili mo din. Minsan, hello sir, how are you today? Kumusta ka? Okay ka lang ba? Tapik-tapikin nyo rin yung sarili mo. Okay ka lang. Okay na. Tama na yung pag-iyak mo. Okay na. Huwag ka na malungkot. May mga magagandang bagay din na natin. Tapik-tapikin nyo din. Kung ayaw makinig ng sarili nyo, ampasin nyo mo ka. Makinig ka. Sabi ko na kasi sa'yo, makinig ka. That's also good. To talk to ourselves. To our inner being. No? Meron kasi tayong inward man. Being alone isolates us from the noise of the world. Maingay po ang mundo. Napakaraming gulo. Di ba? Daming problema. That's why when we are alone, we have to be grateful. Because we are just being isolated by God from the noise of the world. Okay, may gera na naman sa atin. Israel, topic ng kasunod, gera na naman. Kalaban nila yung Lebanon. Dati pa yun, nasa Bible pa yun, nalabanan nila. Hanggang ngayon. So, ano pa? Napakaraming mga tao, marinig natin sila, negative things, negative. So at least, when we are alone, wala tayong ibang narinig, kundi yung our own. No? And another, not only our own, but we also hear and listen to the voice of God with our own. Nakikinig din tayo sa Panginoon na habang nag-isa tayo, we pray. No? We talk to the Lord. And we should be willing to listen to whatever God will say to us. So nangyari po ito kay Apostol Pablo. No? Nung umarap siya sa korte, dahil sa isang accusation sa kanya, inarap niya po yun. At nung inarap niya, sabi niya po, at my first defense, no one came to my support, but everyone deserted me, may not be healed against them by the Lord. But the Lord stood at my side and gave me strength. Nung umarap si Apostol Pablo sa korte, mag-isa niya. Hindi siya sinamahan ng kanyang assistant. Pagharap ko ako, kung sakaling kulihin ako, at least meron si Pastor David, tawagin ko, samahan ko ako. Dalawa tayo, kung kukulong, sama tayo Kaya pag sabihin Pastor David, ikaw lang muna, Pastor, ako sa David. So, nangyari pala yung kay Apostol Pablo na mag-isa siya. And we are not excused from it. It can happen to all of us also. Ano pa? Si David. No? Diba, naikwento ko yung time na gusto siyang batuhin ng kanyang mga kasama dahil ang kanilang mga pamilya, ang anak nila, mga asawa nila, kinuha ng kaaway. At gusto lang ngayong batuhin si David kasi sinisisi nila kay David yung nangyari. Pero sabi niya, but David found his strength in the Lord, his God. We will be discouraged even by our friends. Pwede tayong ma-discourage sa ating pamilya. Pwede tayong ma-discourage dito sa church. Ano? Kasi sa church, hindi po perfect lahat, mga kapatid. Pwede at pwede tayong ma-discourage. Kung sa tao tayo nakatingin. That's why in Hebrews chapter 12, verse 2, looking
unto Jesus. Kaya nga, napakalaga. Nailagay sa isip natin, I go to church because I want to serve the Lord. I want to worship the Lord. Regardless or no matter who will be my seatmate, who are those inside the church. Wala akong pakialam kung sino ang kasama ko sa church as long as I go there because I want to worship the Lord. Looking unto Jesus. So si David, sabi niya, found his strength in the Lord his God. So what is your present moment of loneliness? Alam ko meron kayong lahat tayo merong loneliness. Baka hindi alam ng asawa mo, hindi alam ng kaibigan mo, hindi alam ng mama mo, ng papa mo. No? We struggle with something by our own. But never lose hope. Umasa sa Panginoon. Sabihan yan sa kanina, Isaiah, hope in the Lord. So, ano yung una? Eagles fly alone and at high altitude. Pangalawa po, principle number two, eagles have accurate vision. Napakalinaw. Ang mata po ng agila is 8 times stronger than human. 8 times stronger than human. Yes. So, napakatalas ng paningin nila. Kaya nilang makita yung object as far as 5 kilometers away. So, ganun katindi. Kaya nilang i-spot yung gusto lang iyahan na bagay or na animal na gusto lang kainin. At makukuha nila yun. So, that is what we call vision. No? They have accurate vision. At-accurate ito ni Pastor Joji sa mga previous Sunday natin. Where there is no vision, the people perish. Vision is very important. What we see in the future, no? The question here is your vision clear? Malinaw ba yung lugar na gusto mong puntahan sa buhay mo? Ano yung gusto mong maabot in the future? If you want to be a teacher, is it clear in your mind that you are teaching in the classroom, in whatever setting na tinuturuan mo? Kung ikaw nagbabalak ng negosyo, napipicture nyo na ba? Napipicture mo ba yung mga products mo, magiging customer mo, magiging kita mo? Sa trabaho, kung anong trabaho gusto nating maabot, is it clear in our mind? That is very important. No? Because ang vision po natin will determine our future. So according to Dr. Miles Monroe, actually these lessons that I have shared with you is from this pastor. No? Vision is a mental picture of the future. Hindi pa nangyari but you have already in your mind. Nakikita mo na sa isip mo. We call that as vision. At mayroon po dyan purpose or function. Ito po ay glimpse of purpose. Hope. It's a motivational stimulus and a key to success. No one will ever be successful without a vision. Kaya kailangan yung vision. At ito po yung application na share ko na po dito last Sunday. Your direction depends on your vision. Focus and pursue your vision and trust your vision. So nakadepende pala kung ano yung nakita natin sa future, yung ating direction. Our vision will serve as our map, our direction. We have to focus on that. Huwag tayong magpadala sa mga obstacles. Because if we desire to pursue our vision, there will be obstacles, there will be challenges na pwedeng umatak sa ating focus para mawala doon. But remember, vision is a God-given thing. Bigay po ito ng Diyos, so kailangan natin itong ma-accomplish at ipagkatiwala sa natin. Number 3. Ito na po yung pangatlo mga kapatid. Third, life lesson or principle from an eagle is that ito. Basahin po natin. Eagles only eat fresh food. Kakaiba talaga nila lang ito. Ano? Ang gusto niyang kainin is yung fresh buhay. No? Kaya nga, makikita natin ang mga agila, yung mga agila na sumisipisid sa dagat, makakuha ng isda. No? Nagahunt ng other animals like goat, nahunt yan ng agila. Okay. Last ano yan ay to be continued ha? Okay.
Eagles don't eat dead things. Ayaw nilang kainin yung dati ng patay. The heights they fly demands great energy from the fresh food. They are very selective of what they take in. Marunong ito pala, matalino talaga itong agila din. Piliin nila. Kung may makita sila na patay na daga o patay na hayop, hindi na kakainin yun. Ibig sabihin yung pagkain nila, sila mismo ang kukuha nun, sila ang papatay. To be sure na fresh yung kakainin nila. Ganun po ang katangian ng agila. Okay? So, what does this mean to us? Ano ibig sabihin naman ito para sa atin? The application of fresh foods. No? You have to feed yourself with fresh, exciting, and encouraging information that will motivate you every day. So, ibig sabihin, bawat araw may pinapakain tayo sa ating sarili na magbibigay sa atin ng lakas, ng inspirasyon, ng motivation para magpatuloy sa buhay na ito. That's why if we feed our mind with negative thoughts, no, this will make our vision blur. No? This will hinder us from achieving our vision. So that's why it's important to be selective on what we take in. Diba? Marami tayong narinig sa paligid natin. At nakadepende pa rin sa atin kung ano ang ilalagay natin sa ating isip. Diba? Feed yourself with fresh meat, fresh information. And it's important, sabi nga sa scripture, we have to be renewed day by day. We have to listen to God's word every day. Be selective of what and who you take into your life. Be careful. Kung sino, kung ano at kung sino, pati sa tao, mag-ingat tayo kung sino ang pinapapasok natin sa ating buhay. They will greatly affect us. 2 Corinthians 4 verse 16, for which cause, sabi ni Apostle Paul, we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Diba? Napapagod din tayo. Maghapon, trabaho. No? Maghapon, mag-aral. Maghapon, may ginagawa. Pero, remember, sabi ni Apostle Paul, yung outward natin napapagod na exhaust, but our inward man is to be renewed day by day. By drawing near to God in prayer and listening to His words. Ano ang tinitake in ninyo mga kapatid na information? Is it healthy? No. Sa pagkain, namimili din di ba tayo? Ano yung mas healthy na pagkain? Mga gulay. Ano? Yung agila, namimili ng healthy na pagkain. Animal yun. Di tayo pa kayang mga tao. We should also be selective. Huwag din lang puro karne. Kumain din ang gulay. Ayan, nagpapasigla at nagpapalakas ng buhay. Yan yung mga kapatid. No? Practically speaking. And the number 4, ito, napakaganda nito. Eagles always test before they cast. Ang mga agila, ito kakaiba talaga kasi parang tao. O minsan na, parang higit pa sa tao eh. Ang mga agila pala, hindi basta-basta yan nagtitiwala. No? Bago sila magtiwala sa kapwa nila agila, kakailanganin nilang anong Tagalog ng i-test? Subukin. No? Susubukin nila kung totoo ba talaga yung nanliligaw sa kanila. No? Actually, ito po yung, ganito po pala ang mga agila, no? Kung may lalaking agila, nagkagusto sa babaeng agila, siyempre lalaki siya yan. Hindi siya basta-basta sagutin ng babae. Okay.
Sa mga babae dyan na wala pang lalaking agila, ito, gawin niyo din ito. At yung mga asawa naman, sabihin nyo lang, sana alam ko yan noon. Once na nilapitan pa ng babaeng agila ng lalaking agila, ang gagawin ng babaeng agila, lilipad siya pataas. No? Pero bago siya lilipad, kukuha siya ng twig. Yung sanga. No? Branch. Hawakan niya ngayon. Lilipad siya ng napakataas. 3 to 5 miles up to the sky. And then yung manliligaw niya ng lalaking agila, susunod din. Lilipad din. At pagdating dun sa taas, ang gagawin ng babaeng agila, ilalaglag niya ngayon yung twig, yung sanga. Pag nilaglag niya, dapat ang gagawin ng lalaking agila, susundan niya yun. No? Eh siyempre, pag palaglag, mabilis yun. Dapat susundan niya ng lalaking agila, pababa, hanggang pababa, at huwag niyang hayaang bumagsak yung sanga sa lupa na hindi niya masalok. Dapat saluin ng lalaking agila yung twig bago pa ito bumagsak sa lupa. And then, pag nasalo na yun ng lalaking agila, dadali niya ulit pataas yun. Yes. Iitsa niya ulit, itatapon niya doon sa babae, sasaluin na naman ng babae. Lilipat ulit yung babae, ilalaglag niya ulit. Susundan na naman ng lalaki ngayon. Saluin yung twig bago bumagsak sa lupa. And then, dadali niya naman ngayon sa babae. Pagdala niya sa babae, lilipat na naman yung babae, ibabagsak na naman niya. And, the most interesting thing is that gagawin nila yon for an hour. Paulit-ulit yon na gagawin ng babae. And once na-convince na yung babae, magaling ito. This is a good capture. Sabi ng babae, sinasagot na kita. Kasi, na-test na niya. Yung lalaki na agila, magaling mag-catch ng twig. So kaya, ayun, mag-asawa na sila dalawa. And, what is interesting is that when they commit themselves to a husband or to a wife, ay sa tao yan, yung maging asawa nila, they only have one. Anong tawag yan? Monogamy lang sila. Ang mga agila, hindi maghanap ng iba habang buhay pa yung kanilang asawa. Yes. O, buti pang agila. Yung iba dyan. Sana ako agila. Kasi bawal naman talaga sa atin yun eh. Yung iba, may asawa na, maglakad sa system, may dumanang sexo, mapapalingon doon eh. May agila na ako, Pastor. Diba? So, kailangan, tanong sa mga kababaihan, kasi kayo naman ang nililigawan, mga dalaga, you test them. Tingnan ko, anong tinest mo sa akin doon mo? Nakita mo lang po, ito, okay, yes. Hindi, pinaantay niya din ako eh. Kaya Pastor Joji, mga ilang taon din, Pastor. Tagal-tagal din, ano? Okay lang yun. Kasi pag pinaghirapan mo, matagal yan mawala sa'yo. Parang yung pera na pinagtrabawan mo, nasasayangan kang gastusin. So yung relasyon na pinaghirapan mo, hindi lang basta-basta mawala sa'yo. So, eagles always test before they trust. Be like an eagle, ladies. Never, ever, ever commit yourself to people who you never had time to test. Huwag na huwag mong ibigay ang sarili mo sa isang tao na hindi mo pa nasukat. Pag may nagsabi kay Mika, I love you so much. Unang tingin ko pa lang sa'yo, nabighanin na. Para bang yung mundo ko ay umikot na lang. Lalakbayin ko ang itong mundo. Lalangin ko ang itong dagat para makita lang. Sabi ni Mika, ba't wala kakawang? Yung mambon eh. Sambol lang pala na
Huwag kayong mag-yes sa tao na hindi nyo pa nasubukan kung totoo ba ang motibo nila. Because the truth, napakaraming scammers ngayon. Hindi na sa pera lang ang scam ngayon. Pati pag-ibig, ini-scam na rin. Pinuyat, pero hindi. Ginawa. Nang-scam. So that's why it's important to have a set of tests. Ayan. Dapat may listahan kayo mga babae, no? Ito yung listahan. Tanungin mo, do you know Jesus? Sino yun? X. Next. Nagsisimba ka? Paminsan-minsan, X. Next. Dapat may listahan kayo mga babae. Para hindi kayo mapahamak. No? Kasi mahirap nang magtiwala sa maling tao. Diba na yung medyo matagal, at least sigurado ka na tamang tao ang pinagkatiwalaan. Don't rely on people who have interest in you but do not have a real commitment. Baka ang gusto lang nila sa'yo maganda ka o kaya mayaman ka. O sila message, sabi ko mayaman ito. Pero mas mayaman ng Panginoon. We have to be able to identify, determine the motive of a person who wants to be part of our life. Ilatisin ang maigi. Remember, trust is the result of test and time. Bago magtiwala ang agila, tetestingin nila, and it takes time. No? Hindi lang isang buwan, hindi lang isang linggo, isang araw, hindi lang isang taon, but sometimes it takes years, many years to trust. Pati din naman ang mga ibang tao, bago sila magtiwala din sa atin, it takes time. Sa negosyo, bago magkaroon ka ng suki, it takes time. Ano? Sa anumang anggulo ng buhay natin, bago natin mag-gain yung trust, it takes time. So kaya mga kapatid, we have to be like an eagle who do not just, hastily trust anyone. Before you trust anyone, study them. Pagkalala mo sila, ilatisin sila. Before you trust this church, before you trust the teaching that we are teaching here in the church, study it. No? Baka mali kami. Studiin nyo. Huwag nga, sabi nila. Gusto na magsimba sa likod. Kung tama, ipagpatuloy. Well, anyway, sa study of the grace of God, wala pang naging mali dito. No? Because we are in the current dispensation, the dispensation of the grace of God. So hanggang dyan na po muna mga kapatid ang ating point number 4. We still have last 2. And remember, ano yung number 1 natin? Principle number 1? Eagles fly alone at a high altitude. Number 2, eagles have clear vision. Number 3, eagles eat fresh foods. And then number 4, eagles always test before they trust. Please bow your head and let us pray. Our great and loving Heavenly Father, Lord, thank you once again for the principles that we learned from an eagle. Help us, Father God, to apply these principles in our life as we walk daily with you. And Father God, nawa, ang buhay namin ay maging kagaya ng agila. That there will be times that we are alone, help us to fly and not be discouraged, O God. Help us to clarify our vision for what we want to achieve in this life. Something that you have given to us in our mind. And something that you want us to achieve. Father God, help us also to be selective on what we take in our life, O God. Whether it be an information or people. Guide us, Lord. Most especially, help us, Lord, to always test, identify, and determine anyone
before we will trust them, Father God. Sapagkat napakahalaga po, Panginoon, na kilala at alam namin kung sino ang aming pinagkakatiwalaan. And we're 100% sure, O God, na ikaw ang Diyos na pinagkatiwalaan namin. Diyos na Abraham ng Isaac at Jacob, at Diyos namin ngayon. Salamat po, Diyos, for being our God and our Father through the Lord Jesus Christ. We thank you and we give you all the praises and glory in Jesus' mighty name. Amen.